Mga ka-Republic, kahit nanalo ang Barangay Ginebra sa mahigpit nilang karibal na Magnolia noong Manila Clasico ay hindi pa rin magiging patag ang daan para masungkit ang twice to beat bonus. Nakaharang sa daan ng Gin Kings ang Talk and Text sa Tangrin or Shine na naghahangad ding makapasok sa top 4. Ang panalo ng Ginebra sa Magnolia ay isang hakbang pa lang ng mahirap na misyong makuha ang isang twice to beat bonus. At kung nahirapan ang Gin Kings sa hot shots, tiyak na mahihirapan din sila sa tropang 5G, lalo na't opisyal ng inapruba ng PBA office ang pag-acquire ng TNT kay Jordan Heading. Ang tanong, maglalaro na kaya si Jordan Heading laban sa Ginebra? Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, sinabi ng Ginebra coach, statement win daw para sa Gin Kings ang panalo nila laban sa Magnolia noong linggo ng gabi sa Araneta Coliseum. Statement win dahil pagkatapos ng pagkatalo sa defending champion Meralco sa kanilang previous game ay nagawa nilang makabounce back laban sa mahigpit nilang karibal na Magnolia Hotshots. Statement win daw iyon dahil patunay daw iyon na kaya ng Ginebra na bumalikwas at bigyan ng chance ang kanilang sarili para makakuha ng magandang pwesto sa team standings. Itinuring daw nilang sobrang krusyal ang laban nila kontra Magnolia dahil kung natalo pa sila, bigla silang bagsak sa ibaba ng team standings at posibleng patay na ang pag-asang makapasok pa sa top 4. Ngayon, buhay na buhay ang pag-asa ng Ginebra. Buhay ngunit hindi ligtas. Anumang oras ay maaari itong madagit ng alinman sa Talk and Text at Rain or Shine. 6 na panalo at 3 talo ang record ng Barangay Ginebra. Parihong 5-3 naman ang tropang 5G at Elasto Painters. Pumapabor pa sa dalawang kupunang ito ang sitwasyon dahil parihong out na sa playoffs ang next game assignment ng mga ito. Ibig sabihin malamang sa malamang ay magiging 6-3 din ang win-loss record ng ROS at TNT bago pa dumating ang petsang 8 sa buwan ng Hunyo. Yan ang petsang magsasagupa ang Ginebra at TNT. At isa sa kanilang dalawa ang magiging 7-3 pagkatapos ng kanilang laban, ang matatalo ay magiging 6-4. Mapupunta ang isa sa number 4, pasok sa top 4 na magkakaroon ng twice to beat bonus at ang isa pa ay mapupunta naman sa number 5. At sa playoffs, ang 4 at 5 ang magtatapat, may twice to beat edge ang number 4. Maraming nagsasabi na posibleng mapaaga ang pagtatapat ng Ginebra at TNT sa playoffs. Pero pagtataya pa lang naman ang ganyang senaryo, hindi pa talaga natin tiyak kung ano ang magiging posisyon ng mga kupunan. Sa June 8 ay magbabakbaka ng Ginebra at Talk and Text at hindi ito magiging madaling laban dahil alalahanin natin sa season na ito'y 2 beses nang tinalo ng TNT ang Ginebra sa finals. Ang corona na lang sa All Filipino Conference ang kulang sa TNT para tanghaling Grand Slam champion. At desidido ang team management nila na makuha ang 3-peat crown. And after na ma-injured si Jason Castro at Ray ng Batak, sinabi ng team manager na si Jojo Lastimosa, tinatrabaho nila ang pagkuha ng isang marquee point guard upang palakasin ang kanilang backcourt. At heto na pala yung sinasabi ni Jojo Lastimosa. Pinakawala na nila ang signing rights ni Mikey Williams upang sungkitin si Jordan Heading mula sa Converge. Noong nakaraang linggo pa nagkasundo sa trade ang dalawang kupunan pero kahapon lang na-apruban ng PBA office. May green light na ang TNT para isama sa kanilang active roster ang Phil Aussie sharpshooter, dagdag sa arsenal ni Chot Reyes na kinapapalooban na ng mga tirador sa labas tulad ni na Calvin Oftana, RR Pugoy at kahit pa sina Glenn Cobuntin at Poy Eram. Kaya nga alam ni Tim Cone hindi madali ang magiging daan ng Barangay Ginebra. Ang tanong na lang, ready na bang maglaro si Jordan Heading? Isang conference lang nakapaglaro sa Converge ang Phil Aussie guard dahil sa back injury. Ang dinig natin, isa itong back spasm injury na katulad ng naging injury noon ni Scottie Thompson. Sa June 6 ay laro ng Talk and Text kontra Blackwater, 2 araw ito bago ang pakikipagsagupa sa Barangay Ginebra. Kahit okay na ang injury ni Jordan Heading, pwede itong hindi gamitin ni Chot Reyes laban sa Blackwater para bigyan ng palaisipan si Tim Cone.
Aminin natin magaang nakalaban ng bossing para sa TNT at may luxury si Chot Reyes na bigyan ng pahinga ang kanyang mga star players para paghandaan ang Hinebra. Sa kabilang banda, hahawak naman ang Hinebra sa kanilang Never Say Die mantra. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.